international news. Bandera Reports Morning Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Morning Edition. Good morning. Good morning. Good morning. Magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga mga kabandera, ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-16 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Bandera Reports Morning Edition. Mga kaibigan, tayo ngayon po sa bayan na pong napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan, simula po norte hanggang sur. At tayo din po ay napapanood sa telebisyon, sa Channel 40 at ganoon din po sa ating pong Facebook page. Yun pong Radyo Bandera Philippines at ang Bandera News TV Philippines. Bandera Reports Morning Edition. Mga kaibigan, sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Bandera Reports Morning Edition. Mga kaibigan, pasamantala muna pala ako inyong mga kasama dahil si Kabanderang Paul Henderson ay busy pa rin po sa mga pagkakataong ito para po sa bayan. Ayan, talaga naman Morning Edition. Banderang Paul, ha? Anyway mga kaibigan, alas 5 na po ng umaga. At ang programang ito ay hatid po sa inyo ng DTX 500, mga kaibigan, ha? Doon po sa mga meron pong nakakaramdam po ng ganito, kung kayo po ay nakakaramdam na ng pagkahina po ni Manoy, aba talaga naman, di ba? At wala na pong gana kay Mrs., baka may diabetes ka na, mag DTX 500. Ito po ang DTX 500 ay meron pong powerful phytochemicals at antioxidant galing po sa ampalaya at the sugar cane. Ito po yung mga organic compounds na epektibong panlaban sa sakit ng diabetes. DTX 500 nagpapababa po ng inyong pong blood sugar, kaya wag nang hintayin pang maapektuhan si Manoy at ang inyong pong sex life. Ibalik ang gana, lakas at tagal sa kama, mag DTX 500. DTX 500 mabibili na po sa lahat ng Doc Samaritan Clinic, Drugman, The Generics Pharmacy at mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Bandera Reports Morning Edition. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa ating pong mga kababayan po nanonood po through Facebook Live. Good morning po kay Mama Lilia Morales. Sabi niya, good morning po, Kabandera, friends and family, God bless us all. At kay Ma'am Rose Galas, good morning po sa iyo, Ma'am. Kay Andres Cuadra Trillanes, kay Olivia Jimenez Rubio, at kay Gonzales Jane. Sabi niya, good morning po, watching from Saudi Saudi Arabia. Islang, di ba? Ay, nako. Mga kaibigan, and God bless po sa lahat po ng kababayan ko. Ayan, alright? Ay mga kaibigan, ha, meron pong bagong memorandum na inilabas po ngayon, yung pong DILG sa pamamagitan po niya Secretary Eduardo Año, ha? Dahil ngayon po mga kabandera ay usong-uso po yung maraming nag-o-online class, di ba? So mga kaibigan, meron pong utos sa lahat po ng mga barangay, mga kaibigan, na yung pagbabawal, pagbabawal po ng mga pagsising-along, mga kaibigan, simula po umaga hanggang gabi as long as meron pong online class. Bandera Reports Morning Edition. Bakit daw po mga kaibigan? Ay syempre, maapektuhan po yung mga estudyante po natin, di ba? Kung sa bahay po ninyo maingay at meron po nagsising-along, maging yung mga hindi lang po yung mga nagsising-along mga kaibigan, maging yung mga nagpapatugtog na mga malalakas. Bandera Reports Morning Edition. Mga kaibigan, dahil yan daw po ay isa pong uri ng disturbance sa mga estudyante po nating nag-aaral through online class, mga kaibigan. Bandera Reports. Sabagay, tama nga naman, di ba? Syempre,
nawawala po minsan yung yung konsentrasyon ng mga estudyante po natin pagka maingay po yung ating po mga kapitbahay. Pag naririnig po natin na mayroon po nagsising-alungan at yung mga nagpapatugtog ng mga malalakas. Bawal po yan mga kaibigan ha. So doon po sa mga kababayan po natin ay konting tiis lang muna dahil sa ngayon po ay meron na pong memorandum yung DILG po natin national na nag-uutos po sa lahat po ng mga barangay officials mga kaibigan na mag-monitor, bantayan po yung kanila po mga barangay na tiyakin na hindi po maiisturbo yung ating po mga estudyante na nag-aaral through online class. Bandera Reports Morning Edition. Ako, eto na mga kaibigan, bawal talaga yan ha. Anyway, bago po natin mapatuloy yan mga kabandera, puntahan mo natin yung atin pong mga live report. Bandera Live Report. Unahin po natin mga kabandera, yun pong bayan po ng Brooks Point kung saan yung pong ordinance establishing local policy and preventing teenage pregnancy isinusulong ng SK Chairman J. Mart Nyage sa bayan po ng Brooks Point. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Lore Desa, ibandera mo! Bandera Live Report. Isinusulong ngayon ni Sangguniang Kabataan Chairman and ex-officio member Honorable J. Mariano Lainggi ang isang ordinansa na kung saan ay magkakatulong upang maibsan ang tumataas na kaso ng teenage pregnancy sa bayan ng Broxton. Ito ang an ordinance establishing local policy and preventing teenage pregnancy in the municipality of Broxton. Ayon sa SK Barista Federation President ng Broxton, kapanayan ng team responsibilidad umano ng kanyang committee ang pagbabalangkas ng ganitong ordinansa. Gayon na sahanay niya ang sektor ng mga kabataan. Nagpaparagla rin ang konsiho ng public consultation ukol sa ordinansa ito na sinuportahan naman ng iba't ibang sektor ng komunidad sa nasabing bayan. Samantala, pumasa na sa una at ikalawang pagbata ang nasabing ordinansa. Subalit kumpiyansa ang konsihal na maaprubahan. Ito gayong isa ito sa mga kinakailangan ng bayan ng Broxton dahil sa nakakabahalang pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy. Gayong ikinakaharapan natin ang pandemya sa panahon ito. Mula sa Radyo Bandera Broxton, Maria Sandides, para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Alright, maraming salamat kay kabanderang Lore Desa mula po dyan sa Radyo Bandera Brooks Point. Bandera Live Report. Oo nga mga kabandera, kung inyo po napapansin sa ngayon, mga kaibigan, tumataas po talaga yung percentage ng mga kabataan o yung mga teenager natin na maaga pong nabubuntis. Alam po ninyo kung ano po yung dahilan. Masyado na po kasi mapupusok yung mga kabataan ngayon. Hindi na po lahat ha, pero karamihan mga kaibigan, base na rin po ito sa ating pong survey. No? Bakit? Bakit ba may mga ganitong pagkakataon na mataas po yung rate ng mga kabataan po sa Pilipinas, yung maaga pong pagbubuntis? Diba? Isa po sa mga posibilidad mga kaibigan, yung pong kaya po kayo mga kaibigan yung mga anak po ninyo bantayan po ninyo lalo na po ngayon sa mga online class po natin, di ba? Kasi meron dyan sa mga pagkakataon na accidentally mga kaibigan na nabubuksan po ng mga estudyante o makakabukas ka ng mga porn site sa mga internet ngayon, karamihan po yan. Kaya bantayan po ninyo yung mga anak po ninyo, mga kaibigan, lalo na yung sabi nila nagre-research, di ba? Bantayan po ninyo yan kasi hindi po natin alam kung ano na po yung mga nire-research po ng mga estudyante po natin, di ba? Totoo yan. May mga ganyan talaga, di ba? Yung iba naliligaw po ng pinupuntahang mga website. Minsan po nakakapunta po sa mga porn site, di ba? Napakadelikado po mga kaibigan, kaya maaga pong namumulat yung pong mga kaisipan ng mga estudyante sa ngayon, sa panahon po natin ngayon, dahil alam nyo naman ngayon, putok na putok yung internet ngayon. Lahat, kahit anong gusto mo makikita mo sa internet ngayon di ba? Simula sa maliliit at malaking bagay mga kaibigan, di ba? Although na maganda naman kasi yung internet ay lahat ng pwede mo malaman, pwede. Basta magagamit mo po sa tamang paraan. Pero pag hindi mo nababantayan yung mga estudyante po natin, di ba? Magugulat ko na lamang na hindi mo alam kung ano yung mga napapanood at nakikita po ng mga estudyante natin
doon po sa mga website o sa mga internet. Bandera Reports Morning Edition. Kaya ingat po tayo mga kaibigan ha. Samantala mga kabandera, alas 5:09 na po ng umaga, galing po ng Brooks Point. Puntahan naman po natin yung pong bayan po ng Rojas kung saan DILG nagsasagawa ng briefing sa mga aplikante bilang contract tracer. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Japet Disaka, ibandera mo! Bandera Live Report. Kamandarang Ed, nagsagawa kahapon ng isang briefing para sa mga aplikante bilang contact tracer sa bayan ng Rojas. Ito ay pinapangunahan ng Department of Interior and Local Governments o DILG Rojas, Palawan. Sinula nito ng mga kawanin ng Municipal Health Office. May Mayor Dina Sabando at iba pang lokal na opisyal ng munisipyo. Nagbigay naman ng paalala si Dr. Leo Salvino ng Municipal Health Office sa mga ito sa mga dapat gawin at dapat isalang-alang sa pagsasagawa ng contact tracing. Ayon kay Salvino, bagamat na natin sa pagiging zero case ang bayan ng Rojas sa COVID-19, kinakailangan pa rin ng mga karagdagang contact tracer dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-uwi ng mga returnees ng munisipyo. Samantala, kasabay ng briefing ay nendorso na sa lokal na pamahalaan ng DILG ang 39 na hired contact tracer na magsisilbi sa mga barangay sa bayan ng Rojas. Mula sa Radyo Bandera Rojas, Japet Disaka para sa pinaka-respetado sa News in Current Affairs, Bandera News, Philippines. Alright, okay. Japet, yung mga aplikante na yan, meron ba silang, o meron bang ini-issue ngayon yung DILG ng mga PPE sa kanila? Kasi alam mo naman, pag isa ka sa mga contact tracer, kailangan, unang-una, ingatan mo rin yung sarili mo. Tama ka dyan na kabandarang Ed, kinakailangan nga itong PPE. Pero sa ngayon ay wala pa tayong natatanggap na informasyon kung meron nga pang ibibigay ng mga protective equipment dito sa ating mga contact tracer. Kailangan namin natin kung meron tayong pagkakaloob itong DILG o itong Department of Health sa kanila dahil may tuturing nga ito na sila yung harap at magiging frontliner dito sa munisipyo Kamandarangay. O dapat talaga Japet meron yan, bago yan dapat yan ng DILG, dapat talaga yan yung pinakauna nila kasi hindi mo pwedeng itapon yung mga sundalo mo sa gera kung walang armas, Japet. Weather update. Tama ka dyan na Kamandarangay. Alamin natin at magbigay tayo ng update sa ating mga kababayan. Kailangan talaga merong proteksyon itong ating mga contact tracer dahil sila nga itong harap doon sa mga close contact kung sakasakali ng mga nagpositibo Kamandarangay. Alright, pero sa ngayon, Japet, magandang balita dahil zero case pa rin yung bayan ng Rojas sa COVID. Tama ka dyan na Kamandarang Ed, alo-alo sa buong buwan na ng Oktobre o ng ulit pang mga linggo ng Setyembre hanggang sa kasalukuyan ay nanatili sa pagiging zero case sa COVID-19 dito mga bayan ng Rojas, Kamandarang Ed. Okay, Japet, yung Rojas ba sa ngayon tumatanggap pa rin ng LSI at ROF kasi yung Ilido at Taytay hindi muna pasamantala? Tama ka dyan, Kamandarang Ed. Tuloy-tuloy itong pag-uwi ng ating mga returnees dito sa bayan ng Rojas sa kabila ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba pang bahagi ng munisipyo. Tuloy-tuloy itong pag-uwi ng ating mga returnees dito sa bayan ng Rojas, Kamandarang Ed. Ito ay base sa naging confirmation kahapon ni Dr. Leo Salvino ng Municipal Health Office. Alright, maraming salamat, Kabanderang Japet Disaka. Maraming salamat. Magandang umaga. Balik yan sa inyo. Bandera Live Good Report. morning po kay Ma'am Kinky Grueso nanonood po ngayon. Mga kaibigan, batiin ko muna ito kay Sarah Lee, kay si Manong Frank Tronco nanonood at kay Vanny Rose Amoroto Bugos, kay Grace Palacios Franco, kay Santino Alona. Good morning po kay Norlina Kosuan Maagma at kay Charlie Andre E. at kay Rica Martinez Carzon. Good morning po sa inyo. Samantala, alas 4:13 po ng umaga, mga kaibigan, galing po ng bayan ng Rojas. Puntahan naman po natin yung pong bayan ng Coron kung saan yung pong 2020 census magpapatuloy sa 23 barangay ng Coron. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Glo Arguelles, ibandera mo! Bandera Live Report. Yes, so good morning, Kabanderang Ed. Good morning, Mimarota. Good morning, Lalawigan ng Palawan. At good morning sa ating mga kababayan sa Palawan del Norte at dito sa Calamianes, Quezon Island, bayan ng Coron. Maulang umaga po sa inyo lahat. Patuloy ang pagsasagawa ng 2020 population census ng mga tauhan ng Philippine Statistics Authority sa mga barangay sa
sakop ng bayan ng Coron. Ini sa isang puntahan ng grupo ang mga barangay hall para sa pagsisiya sa mga barangay official at isa-isang pinuntahan at nagsagawa ng actual census sa bawat household. Inaalam ng grupo kung ilan ang bilang ng mga nakatira sa bawat tahanan upang malaman naman kung ilan ang actual household at population sa bawat barangay sakay sasagawa ang tally kung ilang household at ilan ang kabuuang population ng bayan ng Coron. Unang nagsagawa ng survey sa mga agricultural at coastal barangay kung saan kasamang nagtungo sa mga barangay sina Mayor Marjorie Reyes, Vice Mayor Asian Manasseh Lorenzo Palangka at mga miyembro ng Sangguniang Bayan kasama ang mga department heads. Matapang na sinuong ng mga empleyado ng Palawan na PSA ang mga malalaking alon sa island barangays maliban pa sa pagsasagawa ng may malaking bilang o sa kasagsagan na may malaking bilang ng COVID positive sa Coron. Samantala sa ngayon ay nasa poblasyon barangays na ang PSA team at mga local mga empleyado ng local civil registrar sa bayan ng Coron na pinamumunuan naman ni Ms. Angie Chagipe. Pinasalamatan naman ng mga punong barangay ang katagaan ng mga TS at enumerators na nagsasagawa ng census. Tama na, census na. Mula dito sa bayan ng Coron, Governor Baigualias para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Alright. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Kabanderang Glo Arguelles mula po dyan sa Radyo Bandera Coron. Bandera Live Report. Ingat po tayo sa mga taga-PSA mga kaibigan o sa Philippine Statistical Authority mga kaibigan. Isa po sila kayo sa mga frontliners dahil po sa kabila po ng pandemya po sa buong bansa, no, mga kaibigan, ay tuloy-tuloy pa rin po yung kanila pong ginagawang pagsisensus doon po sa mga area, lalo na po doon sa mga municipal na mayroon o sa mga munisipyo na mayroon pong high risk nito pong COVID-19. So ingat po tayo. God bless. Bandera Reports Morning Edition. Good morning po, watching from San Jose. Ako si Myers. Kabarangay ka pala ito, kabanderan po nga. Bandera Report. Mga taga San Jose, good morning po mga kaibigan. Kay Susana Pantanilla, kay Cristina Albarico at kay Rica Martinez Garzon. Good morning po sa inyo. Samantala, alas 5:16 po ng umaga. Sa ito pang mga balita, puntahan naman po natin doon yung bayan ng Quezon. Yung bayan ng Rizal, kung saan konstruksyon ng smart tower sa isang barangay sa bayan ng Rizal nag-umpisa na. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang J. Gabelo, ibandera mo. Bandera Live Report. Nagpapatuloy ang konstruksyon ng smart tower sa ilang barangay dito sa bayan ng Rizal. Noong Lunes, nag-umpisa na ang barangay Bunog at sinundan ng barangay Iraan. Ayon sa mga punong barangay na nasabing lugar, laking tulong umano ito sa mga estudyante at mga guro na maibsan ang suliranin pagdating sa signal at data connection, lalo kung umpisa na ng klase. Ayon sa isang source kasi, nasa 1,200 subscribers lang ang kapasidad ng smart tower dito sa barangay Puntabaha upang makapagserbisyo sa mga gumagamit ito. Sa kasalukuyan, dito sa barangay Puntabaha, sumasagap ng signal ang ilang parte ng mga parating na barangay nito tulad ng mga coastal area mula barangay Bunog hanggang Bansang. Samantala, may mga nakapila pa para sa pagpapatayo ng smart tower, kasama na dito ang Panalingaan, Taburi at barangay Kanipaan. May karagdagan din itatayong smart tower dito mismo sa barangay Puntabaha. Yan ang balita ko dito sa Radyo Bandera Rizal. Jay Magdano Gamilo para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Oo nga pala, kabanderan J, no? Marami nag-online class ngayon. Papaano yung sa mga barangay dyan sa Rizal, yung mga nag-online class na mga estudyante? Ano yung gamit-gamit nila? Kabanderang Paul, kabanderang head, kadalasan ang ginagamit ng mga estudyante dito ay kailangan nila talagang mag-load ng sarili nila para maka-attend doon sa mga online class nila, kabanderang head. Hindi, I mean, Jay, yung signal, saan sila kumukuha? Kasi mayroong ibang mga parte dyan sa bayan ng Rizal na mga walang signal na barangay. Oo, yung ibang ang ginagawa ng mga estudyante dito, kabanderang head, kailangan lang pumunta doon sa mga coastal area na kung saan malakas yung signal. Kadalasan dito sa barangay Bunog or yung iba naman ay doon sa mga coastal area talaga, katulad ng mga Ransang, mga ganyan, kabanderang head. So, kailangan lang pumunta doon sa mga area
na malalakas na ang signal. Pero yung wala naman na signal talaga ay naging yung ano nila ay modular naman, Kabanderang Ed. Ang module na lang doon sa mga lugar na mga walang signal. Anyway, maraming salamat, Kabanderang Jay Camelo. Maraming salamat. Magandang umaga. Bandera Live Report. Doon pala sa mga barangay na medyo hirap po yung signal, mga kaibigan, yung nagiging classroom nila ngayon, yung po mga baybaying dagat, kasi doon yung mga medyo okay yung signal, di ba? Pero kawawa naman mga estudyante ngayon talaga, no? Paano pag wala kang pang online, wala kang cellphone na maganda, so module ka na lang talaga, di ba? Ang disadvantage naman, mga kaibigan, pag sa module ka, wala rin gaano nagpapaliwanag sa'yo maliban sa mga magulang mo. Paano na lang pagka hindi mo alam yung magulang mo, hindi rin alam kung paano yung paliwanag sa kanilang mga anak, di ba? Kasi hindi naman po lahat ng mga magulang, mga kaibigan, meron pong pinag-aralan o meron pong tinapos, di ba? Bandera Report. Kaya po dyan sa ating pong kapanayam nung mga nakarang araw sa Bayang Barangay San Jose, nagrereklamo na po yung mga magulang dahil nga po maging sila po ay hindi po nila maintindihan. Sabi ko, ano ba yung pinaka hindi nyo talaga naintindihan at yung nahihirapan kayo ipaliwanag sa mga anak ninyo? Sabi nila yung mathematics, yung science. Kahit na ako, hindi ko rin alam yan. Ang bihira, di ba? Nakalimutan ko na yung mga divide na yan. Kalimutan ko na paano yung ano yan, yung kanyang formula niyan eh. Asa kasi ako sa calculator na lang. Crossword, yung ganyan, ha? Ano? Square, oo. Mga square root na yan, yung mga ganyan. Kalimutan ko na yan, di ba? Pero sa elementary, wala pa naman yan. Oo. Sa elementary, usually, yung mga 1 plus 1, mga division, addition. Yan yung simula yan eh. Pag high school na mga kaibigan, ito na yan, di ba? Yung mga algebra, yung mga ganyan eh. Oo, yung mga ganyan. Mahirap yan. Paano na lang, di ba? Pag hindi rin po alam ng estudyante, hindi rin po alam ng mga magulang po ninyo, saan sila tatakbo niyan, di ba? Hindi rin nila kaya sagutan yung module. Kaya ang ginagawa ng iba ngayon, mga kaibigan, mga ibang mga estudyante, ano na lang, mini mo. Diba? Alam mo yun? Kasi meron namang doon sa module, meron man doon pagpipilian, mga kaibigan. Diba? Alright. Samantala, alas 5:21 na po ng hapon, mga kaibigan. Galing po ng Rizal, puntahan naman po natin yung pong bayan ng Nara, kung saan ilang mga barangay sa bayan po ng Nara nabiyayaan ng electric fan mula sa Liga ng mga Barangay. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Spark Sase, i-bandera mo! Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Ed. Ito muna, yung lalaki na naulihan ng baril kagabi. Okay. So, ilang mo sa alak, na maabutan kagabi ng mga kapulisan na isang lalaki sa kanyang tinutuloy ang warehouse. Ilang metro lamang yung layo, Kabanderang Ed, sa Nara PNP Station. Sa may bahagi ng National Highway, Barangay Antipuluan, Nara, Palawan. Ang lalaki ay kinilalang si Nestor Salife, 47 anyos, tubong Barangay Princess Ordua at pansamantalang naninirahan doon sa lugar. Ang dahilan kung bakit pinasok ng mga kapulisan ng compound ng suspect pasado alas 11 kagabi, ito'y matapos magpaputok ng kanyang baril na kalibre 38. Ayon sa kwento ng mga miyembro ng PNP na naka-duty kagabi, nakarinig sila ng sunod-sunod na putok, hindi kalayuan sa lugar ng manman ng mga ito yung mga kalapit bahay para alamin kung saan nagmula yung putok ng baril. Napansin nilang may nagiinuman sa isang warehouse. Nang lapitan ng grupo, napansin nilang hawak-hawak pa ng suspect ang isang baril. Ito sinita ng mga pulis ang suspect at nang tanungin kung bakit ito may baril, wala itong may paliwanag. Wala rin itong may pakita, Kabanderang Ed, nakaukulang dokumento. Nang tanungin kung bakit, kagabi tinanong ko rin ito kung bakit ito nagpaputok. Sagot ito, sinubukan ng umano itong kanyang baril kung gumagana pa. At pagkatapos noon, wala na rin itong may pakita mga papel. Kaya ito ay kinuha na ng PNP. At bago yan, nakuha rin mula doon sa posisyon ng suspect ang 4 na live ammunition at 3 basyo ng bala, buhat naman sa kalibre 38. Kaganyan, nasa custody ngayon ng Nara PNP na turang suspect at inihahanda na yung kaukulang kaso laban dito. Spark, ano rin trabaho nito, Spark? Itong suspect na yan? Ito ay katiwala. Hindi rin po siya security guard, Kabanderang Ed. Katiwala lang ito doon sa isang warehouse. Malapit lamang doon sa compound ng PNP Nara. Biro mo sa lakas ng loob, Kabanderang Ed. Ilang metro lang. Siguro kung titignan, parang nasa 50 hanggang 30 meters lang. Malapit lang. Compound doon sa PNP at nagawa pa rin paputok ng baril. Yung mga time na yun, ay gising pa yung mga pulis. Siyempre naka-duty dyan, 24 oras. Kaya minanmanan. Noong silipin kagabi, ay sakto.
na pinaglalaroan pa ng suspect yung kanyang kalibre 38 baril. Aba talaga naman. Spark, na-check ba ng PNP yung baril na yan? Kasi baka naman yan ay nagamit na sa mga nakaraang krimen. May mga ganyan kasi, Spark eh. Oo, Kabandirang Ed, yan yung inaalam ngayon ng ating mga PNP kagabi. Medyo gabi na kaya hindi na tapos yung pag-iimbestiga dito sa suspect at hindi rin masyado makausap. Dahil nga lang pa ito sa alak. Ngayon ay pagpapatuloy nila yung kanilang pag-iimbestiga sa suspect at aalamin yung baril ba ito ay posibleng nagamit sa mga nakalipas na mga krimen. Yan yung inaalam ngayon ng ating mga otoridad na nagpapatuloy na kanilang investigasyon. Oo, Japet, wala bang dyan sa Nara ngayon? Liquor ban? Ang Kabandirang Ed ay wala pang inilabas na order yung lokal na pamahalaan ng liquor ban. Patuloy pa rin, meron pa rin nakikita tayong nagbibinta ng alak. So sa mga susunod na araw, alamin din natin, kay Acting Mayor Crispin Lumba kung maglalabas ba sila ng order patungkol dyan sa liquor ban Kabandirang Ed katulad dyan sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay, so Spark, sana ngayon itong suspect na to, siyempre, awak na ng PNP. Nasa himpilan na ito ng PNP Kabandirang Ed at maaaring ngayon kapag presko na tamalmanan na ito, dito na ipagpatuloy nila yung kanilang investigasyon. No, naku, kaso ito, Spark. At saka tinan mo yung bala niya, o yung ano yung bala niya, yung pag tumama sa sa katawan ng tao, yung talagang basag-basag talaga, napakadelikado eh. Kasi mayroong mga bala, Spark, na yung plain lang, pero yung kanya parang parang hindi siya double action na doy. Ano yung tawag diyan, yung may tawag diyan pag tumama sa katawan mo, basag talaga, Spark. Parang kung titignan parang balat siya ng Magnum kasi mahaba Kabandirang Ed mahaba yung kanyang bala. Kagabi nga, pumasok tayo doon sa compound din dahil tinawagan tayo ng PNP Nara alas 11 ng gabi kagabi. Nagising tayo ng tawagan tayo ni Major Rimo. Doon nga, sakto pa nga may iniinom pa na alak. Dalawa ito Kabandirang Ed yung tao doon sa compound. At yung isa naman hindi na rin sinama dahil kainuman lang naman ito. Yung isa talaga dito, yung nag-iingat ng baril Kabandirang Ed. Oo, talaga, loko-loko talaga ito nung sinubukan niya. Yung malakas talaga ang loob kasi nga, biro malapit lang ng PNP, ilang metro lang yung layo, talagang hindi na nito inisip na maaari siya na matulugan ng ating mga kapulisan at nagawa pa magpaputok. 3 basyo ng bala. Ibig sabihin 3 putok yung kanyang binitawan, kaya nasundan ito ng ating mga kapulisan Kabandirang Ed. At saka ang delikado pa dyan, Spark, paano lang kung may tinamaan na ligaw na bala? Yan ang delikado. Tama ka dyan dahil residential area ito, malapit sa mga kabahayan din, yun din yung delikado doon. Kaya, yun nga, talagang sabi ni Major Remo, talagang tutuluyan ka namin dahil ito yung ginawa mo, wala na rin ang respeto. Okay, naputol. Bandera Live Report. Nako, si Major Remo pa ang di ba? Malas mo lang dahil si Major Remo yung naging chief of police dyan sa bayan po ng Nara. Kasi po natin kilala yung police na yung mga kaibigan, napaka-stricto po niyan. Pag ikaw po yung nagkasala ka, walang exemption mga kaibigan, kahit sino ka pa. Bandera Reports Morning Edition. Marami na rin po kami marami na rin po tayong mga naging operasyon po yung PNP, mga kaibigan, na kasama po si Major Remo at tayo po mga kaibigan. Noong po mga panahon na si Major Remo po ay nasa Provincial Police Office pa nakaabot kami ng Balabak, abot kami ng El Nido mga kaibigan. Okay. Spark. Yes, Kabandirang Ed. So ngayon, Spark, wala namang tinamaan ngayon ng ligaw na bala so far. At sana wala naman. Sa kagabi, dahil medyo matagalin tayo doon sa area, wala rin naman na napagalitang mayroong tinawaan ng bala doon sa lugar. At titignan pa mamaya ng ating mga kapulisan, baka hindi lang ito yung iniingatang baril ng suspect. May binabanggit dito, pero alibay na lang siguro ito ng suspect Kabandirang Ed, na madalas daw kasi na may pumapasok doon sa kanilang compound, kaya ito nagkaroon ng baril at pinahanda niya raw doon sa palagihan nambubulabog sa kanila, pumapasok doon sa kanilang compound, pero maaaring alibay na lang ito ng suspect dahil doon sa kanyang ginawa. Saan daw galing ang baril, Spark? Sino daw nabigay sa kanya? Kagabi hindi na ito, wala na hindi na banggit ang suspect kung saan ito nakuha. Mamaya alamin natin, maring sa final na spot report ng PNP, baka mabanggit doon kung saan ito nakuha o nabili itong baril Kabandirang Ed. Alright, anyway, maraming salamat Kabandirang Spark Sase. Maraming salamat Kabandirang Ed, magandang umaga, balik sa inyo. Bandera Live Report. Alright, alas 5:28 po ng umaga mga kaibigan. Good morning muna pala kay Noraida Sally Caldino, kay Gloria Dugitom, kay Daisy Rojas Ignacio, kay Jeline Escosora
Dumangog. Good morning po mga kaibigan sa mga nanonood po sa ating pong Facebook Live. Good morning. Alas 5:28 po na umaga mga kaibigan. Magbabalik pa rin po ang Bandera Reports Morning Edition. Makalipas lang po ang ilang palala. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Dito sa Puerto Princesa, main branch and Chinatown Mall ang mananalo para sa weekly draw ay si Kay Ann Gadon, Barangay Mandaragat. Thank you and maraming salamat po. Dito po 1 month weekly draw ang mapalad na nanalo ay si Mariano Trilano, Sitio Tamalarong, Abungan, Taytay, Palawan. Alam sa ating Nature's Medic Quezon Branch, ang ating natin weekly winner ay si Sir Ernesto Magnaye ng Poblasyon Quezon, Palawan. Ticket number 0743. Congratulations po at maraming pong salamat. Sa Nature's Medic San Vicente Branch, ang nanalo para sa weekly raffle draw ay si Jeneline Villagracia, Sitio Landing, San Vicente, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Dito po sa ating Nature's Medic El Nido Branch, ang maswerte nanalo sa linggong ito ay si Leonisa Villarosa ng Barangay Villa Libertad. Ma'am Leonisa, maraming salamat po at congratulations. Mula sa Nature's Medic Rio Tuba Branch, Parapon. Ang nabunot ko po ay si Apolonio Gapulaw, Sitio Kinurong, Rio Tuba, Batarasa. Congratulations, sir! Dito po sa ating Nature's Medic Taytay Branch, ang ating weekly draw sa araw na to ay si Joshua Sunyo ng Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Sa Nature's Medic Nara Branch, kung weekly draw, ang maswerte mananalo ngayong araw ay si Main Regalado Liado, address sa Nara, Palawan. Maraming salamat po and congratulations. Dito sa Nature's Medic Rizal Branch, ang ating weekly draw winner ngayong araw ay si Sagaya Tramel ng Purok Mahogani, Rizal, Palawan. Maraming salamat at congratulations. Dito sa Nature's Medic Brooks Point Branch, ang nanalo sa weekly raffle draw ay si Edna M. Sadang ng Barangay Arabungos, Brooks Point, Palawan. Congratulations!
Congratulations and maraming salamat. Weekly draw ng Nature's Medic Branch Batarasa. Ang ating weekly winner po ay si Israel Patron ng Inobong Batarasa. Congratulations at maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang maswerteng nanalo ngayong pong linggong ito ay si Percival Tommy ng Barangay 4 Rojas, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Kalbo! Kinukutya ka ba o kinakansawan dahil kalbo ka? May solusyon na sa iyong problema. Alkalife Hair Grower. Produkto ng Nature's Medic. Alkalife Hair Grower. Sprayhan lamang ang bahagi ng iyong ulo na kalbo pagkatapos maligo sa umaga. I-massage mo ng 2 hanggang 3 minuto at hayaan lamang huwag banlawan. 3 linggo hanggang 1 buwan. Siguradong may tutubo ng buhok. Hindi ka natatawaging kalbo. Alkalife Hair Grower. Ang original Alkalife Hair Grower ay mabibili lamang sa lahat ng outlet ng Nature's Medic. Mag-ingat sa imitasyon. Alkalife Hair Grower. Basta balita at impormasyon. Dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat niyong malaman. I-like at i-share lamang ang mga may init na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating Facebook page, Bandera News TV. Ito po ang inyong lingkod at inyong kabandera, Ed Agaram. Basta radyo, i-bandera mo! Oh no! X500. Ako si Carmencita Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, maging okay. X500. X500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective.
O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself. TTX 500. Noon pa man, subok na ang galing ng honey dahil sa napakaraming pwedeng paggamitan nito. Ang antioxidant properties nito at mga bitaminang kinakailangan ng ating katawan ay iilan lamang sa mga benepisyong makukuha natin mula sa honey. Kaya't subukan ang natural at purong honey. Ito ang Linga Pure Honey. Siniguradong puro upang makapagbigay din ng purong benepisyo sa atin. Sa bawat pagbili natin ng Linga Pure Honey, makakatulong tayo sa mga katutubong Batak at Tagbanwa na ang tanging hanap buhay ay ang pangunguhan ng pulot sa barangay Napsan. May serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Bandera Reports Morning Edition. Bandera Reports Morning Edition. Alright, balik po tayo mga kabandera. Alas 4:40 na po ng umaga. Bandera Reports Morning Edition. Maylina Panes Castro, good morning. Kay Jan Baticados, good morning po. Kay June Kamuwa, kay Marlon Bringas, good morning. Kay Sir Bandera Reports Morning Edition. Samantala mga kaibigan, alas 4:40 po na umaga, balikan naman po natin yung ating po mga live reports. Nasa kabilang linya na si Kabanderang Kesher Gomez kung saan yun pong Information, Education and Communication Campaign isasagawa ng MHO kaugnay sa nakatakdang pagpapatupad ng Anti-Spitting Ordinance. Huwag kang dudura, kay Sir. Kay Sir, good morning. Kabanderang El, good morning sa lahat nating mga kabandera sa buong lalawigan ng Palawan. Nakatakdang ikasa ng Municipal Health Office ang Information, Education and Communication Campaign. Ito ay kaugnay sa nakatakdang pagpapatupad ng Anti-Spitting Ordinance dito sa munisipyo ng Quezon. Nakasaad sa nasabing ordinansa ng MSO ang siyang tanggapan na natasang mga siwa sa pagpapatupad o pagpapabatid sa publiko hinggil sa mga nilalaman ng naturang panukala at kung ano ang maaaring kaharapin ng sino mang lalabag sa nasabing ordinansa. Samantala magiging katuwang ng nasabing ahensya sa pagpapalaganap ng impormasyon ang Quad Media, kabilang dyan ang mga impila ng radyo at telebisyon, ganoon rin ang social media, internet. Matatandaan, tanging approval na lamang ng Sangguniang Panlalawigan at posting ng LGU ang tanging hihintayin bago ipatupad ang nasabing ordinansa. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon, kay Sir Gomez para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Alright, Teng, napag-usapan na ba, Teng, kung ano yung mga magiging penalty, kung magkano man yan, Teng? Oo, nabanggit yan, Kabanderang Ed. Kung matalanda natin, sa unang paglawag niyan, nasa 1,500 agad, 2,500 sa ikalawang paglabag at 3,000, Kabanderang Ed, sa ikatlong paglabag. At ito nga, yung una ring nabanggit niya ating mga papabatas, Kabanderang Ed, mapupunta dyan yung 80% ng kanilang makokolekta o magiging multa ng sino ang violators, mapupunta yan, Kabanderang Ed, sa barangay or kung sinong barangay yung makakahuli sa mga lalabag at 20% naman ang mapupunta sa LGU, Kabanderang Ed. Oo, kailangan pala yan, Teng, huwag kang kakain ng mangga kasi badami yung ano mo. Oo, dura ka ng dura kapag kumain ka ng mangga. At iya talaga, Kabanderang Ed, ay mahigpit yung babantayan dahil yung barangay, syempre, dahil may mapupunta naman talaga sa kanila, talagang babantayan yan nila yung sino mang individual na lalabag dyan sa nasabing ordinansa, Kabanderang Ed. Oo, ganoon talaga yun. Kaya ikaw, huwag kang kakain ng mangga, Teng, ha? Para huwag kang dura-dura dyan. Bawas dura, Kabanderang Ed. Yung manok mo, yung manok muna pula, ang ingay naman yan. Ano ba naman yan? Katayin mo na nga yan, Teng. Wag yan, iba na lang. Anyway, maraming salamat, Kabanderang Kesher Gomez. Thank you so much, Kabanderang Ed. Yan yung mga uling update dito sa Quezon. Magandang umaga. Bandera Live Report. Dura pa more. Huwag kang dudura, ha, mga
Samantala, alas 4:43 na po ng umaga mga kaibigan. Good morning pa din po kay Cynthia Acosta of Namia Rambayon. Sabi niya, good morning po kaya Missing Guys Quadrante. Good morning po kay Kagawad. Good morning kay Kagawad Quadrante po ng Barangay Bangkaw-Bangkaw mga kaibigan. Si Kevin, andyan na? Samantala mga kabandera, alas 4:44 na po ng umaga. Sa pagkakataong ito, punta naman po natin yung mga nakahalap na report ni Kabanderang Bing Bataga sa labas po ng himpilan. Kabanderang Bing, good morning! Bandera Live Report. Yes, good morning, Kabanderang Ed. Isang malamig na umaga sa lahat ng mga nakikinig sa buong lalawigan ng Palawan. Bagamat may ipinagpapawal na Kabanderang Ed, yung pagsisinalong ay marami pa rin anya lumalabag dito. Sa barangay San Jose ay ilang singalongan at ilang mga residente ang nagreklamo sa ating barangay Tanod kaninang mga alas 12 ng ating gabi. Dahil may isang mga kapitbahay Kabanderang Ed na nagsisingalong, partikular sa may Pulang Lupa Subdivision at St. Mary's. Bagamat pinagbabawal dito Kabanderang Ed dahil nga nagdisturbo sa kapitbahay, ay marami pa rin ang mga pasaway na mga kababayan natin. At maging sa Barangay San Pedro kanina, sa pagtatanong natin sa ating mga barangay tanod, ay mayroon namang ilang mga kapitbahay na nagrereklamo din sa kanilang mga kapitbahay na alas 3 ng madaling araw ay nag-iinuman pa at naglika pa ng ingay sa Banderang Ed. Kaya itong naging dahilan para magreklamo itong mga kapitbahay dahil nga sa ingay. At dito naman sa Barangay Santa Monica, may ilang tindahan din na kahit na pasado alas 10 ng gabi, dahil nga sa kurso dapat ay nakasara na, may ilang tindahan pa rin ang pinupuntahan ng ating mga barangay tanod dahil nga bukas pa sa Banderang Ed at marami pa rin talagang matitigas umano ang ulo sa panahon ngayon. So sa impilan ng police station ay wala namang naitalang anumang insidente ng karahasan sa nakalipas na magdamag sa Banderang Ed. Kaya lamang Kabanderang Ed ang ilang mga kaganapan sa buong magdamag mula dito sa labas ng himpilan, yung mataga para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Banderang News, Philippines. Wala bang ano Kuya Bing? Wala bang mga nahuli sa liquor bar? Kasi pag may mga singalungan, usually mayroong inuman yan. Kabanderang Ed. So yun nga, dahil nga sa yun nagreklamo yung mga kapitbahay, Kabanderang Ed, so hindi natin alam. Siyempre, di ba, pag alas 10 na dapat sarado na yung mga tindahan at wala nang dapat bumili. Ay siguro, mayroon ding mga nagpapalusot, Kabanderang Ed. Alam naman natin sa mga sulok-sulok ng mga lugar, mayroon pa rin yung bukas o pwedeng gisingin, Kabanderang Ed. Ay di, paano nyo ito Kuya Bing? Wala na tayong unleaded, hindi ka na makakanta ng My Way. Yung singalong ni Galloway. Ha? Yung unleaded, Kabanderang Ed, pwede ba yun? Basta pag maglampas. Paano yung ano? Na grabe yung sabi sa akin ni Galloway nung nakaraan Kuya Bing, grabe yung kanta-kanta mo nakaraan yung doon sa bagong binisingalong, My Way na binibira mo eh. Pinagyagan niya sa Kabanderang yung bagong singalong ni Galloway. Parang binigyagan kaya talagang lubuka natin. Okay. Talaga naman. Okay na okay. Okay kaayo! Okay kaayo! Yun na, grabe si Bong, oh. My final curtains. Huwag ka naman. And never my way. Oh no. Oh no, not me. I did it my... Oh, itaw na yan! Anyway, maraming salamat Kabanderang Bing Bataga. Okay ba, salamat Kabanderang Ed. Balik mo magandang umaga. Oo, delikado yun, Bong. Huwag mo lang ulitin, Bong, ha? Baka paglabas ko ang bayan nito, abangan ako nang itak sa labas eh. Di ba? Ano sa mga singalungan mga kaibigan? Napaka-controversial ng awit diba sa mga singalungan. Pagtapos mo kanta niyan, maya ng konti, ahabulin ka sa labas ng itak. Anyway, mga kaibigan, good morning pa rin po sa lahat po ng mga nanonood sa ating pong Facebook Live. Kay Arlene
Batila Canonico, ha? Sabi niya, good morning po. At sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon live sa ating pong Facebook account, mga kaibigan, ha? Samantala, alas 4:48 na po ng umaga, mga kabandera, at yan na po ang naging kabuuan ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Biyernes, ika-16 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Sa pangalan pa rin po ni Kabanderang Paul Henderson, ako naman po ang inyong naging lingkod, Ed Agarap. Samantala, abangan po ninyo ang Bandera Balita ngayon at inyo po niyang makakasama si Carlo La Rosa at Gerald Gares. Maraming salamat, magandang umaga. Bandera Reports Morning Edition 88.7